Hello and welcome to our YouTube channel. Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Siyempre, kasama ko po Ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan. ano ba ang heartworm at saan ito nakukuha ng ating mga alagang aso at pusa. Di ba, Doc Dan, tatanungin ko kasi minsan when you talk about our pets and mga fur parents, minsan sabihin nila, oh, this is associated with dogs only. Siyempre, mga nag-aalaga ng pusa, minsan matutuwa. Ay, wala kaming sakit na ganyan na mararanasan. With regards to heartworm, may exclusivity ba or pwedeng sa pusa or sa aso? Pwede sa pusa yan sa aso. Oo. Eh, siyempre, sagutin mo, ano ba ang heartworm? Okay. So, ang heartworm kasi is isa siyang sakit sa puso ng aso at pusa na kung saan nakukuha siya sa kagat ng lamok. So, yung lamok mismo is nag-i-inject siya nung tinatawag na microfilaria or yung baby heartworm. Tapos, yung baby heartworm na yun mismo, microfilaria, is dun siya magme-mate, dun siya magpapadami sa katawan ng aso at magla-lodge or mag-i-stay siya dun sa puso. Then, eventually, magre-reproduce na sila. Tapos, yung nireproduce nilang microfilaria, yun naman yung kapag kumagat ulit yung lamok, dadalhin niya yung microfilaria, pwede niyang i-transfer sa cats and dogs. Eh, ano naman ang masamang epekto ng heartworm sa ating mga alaga? Ano ang mangyayari sa aso? Sa mga pet owners natin dyan na nakikinig, ano ba ang dapat nilang makita doon sa aso o sa pusang alaga nila na will tell them, ay, this is probably heartworm. Punta muna tayo doon sa hindi nagpapabaksin, ha? Okay. Yung hindi nagpapabakuna ng aso, ano ba makikita nila? Anong simptoma? Usually, yung makikita nating symptoms, yun. Akala natin is yung pag-uubo nila mismo is parang dahil simpleng ubo lang from the lungs. Pero yun pala is yung frequent na pag-ubo niya is dahil pala yun doon sa heartworm. Minsan, nahihirapan silang huminga. Minsan is yung exercise intolerance na tinatawag. Yung hindi sila, kumbaga, mahina silang maglakad. Parang Six minutes, pagod na sila. laging natutulog. Ano? Very interesting. Inuubo pala mga hayop. Yes. Sa heartworm kasi, ang nangyayari is pwede niyang sirain yung puso ng aso mismo, yung mga blood vessels, yung vessels mismo ng aso. And then, ang nangyayari dyan, yung blood vessel na papunta doon sa lungs mismo is doon sila namamalagi. So, ang nangyayari, nagkakaroon siya ng paglaki. So, naiipit. Yung pag-cough niya mismo is parang yung normal lang din na pag-cough na parang may nakabara. Pero heartworm pala siya. How dangerous or how delikado, ano ba ang result ng heartworm pag hindi na-resolve? Sa mga nagkakaroon na ng heartworm, as ang nangyayari is pwedeng nagkakaroon sila ng loss of appetite, tapos nagkakaroon siya ng weight loss and even death. Yun. Pero kapag matagal na yung heartworm kasi, yung bulati sa puso doon sa puso ng aso mismo, is ang nangyayari is pwedeng magtubig yung kanyang puso, mahirapan siyang huminga, and pwedeng yung buong katawan mismo is pwede siyang magmanas. Oo. So, sa ating mga viewers, sabi nga ni Doc Dan, watch out for cough. Inuubo ang aso, ha? Huwag mong sabihin, di inuubo. Tinatamlay pag hinihila mo, gusto mag-exercise. Siguro yung mga gusto maglakad before, ayaw na maglakad. Then fatigue, and of course, yung ayaw kumain, kala mo na mimili ng pagkain, no? And of course, weight loss, eventually death. Let's say, yung mga simptomas na sinabi mo, Doc Dan, di ba, andyan na. So, what is the first thing that a fur parent can do? So, what is your advice to that? Okay. So, with regards kapag meron na siyang heartworm, mas mainam na kumonsulta pa rin sa veterinary expert. Kapag tiningnan ng iyong veterinaryo, depende sa kung anong level siya. May mga therapeutic medications na pwede nating gamitin, pwedeng slow kill, or pwede yung may mga gamot na ginagamit, or pwede rin surgery. May mga steps na kailangan malaman ng iyong doktor
para maisuggest niya kung kailangan bang surgery or kung hindi muna. Kasi kadalasan kasi sa heartworm is ang affected dyan palagi is the right side of the heart. May mga complications na pwedeng akala natin buntis yung aso kasi lumaki yung kanyang tiyan. Yun yung mga kailangan i-consider. Kaya ang advice is kailangan palaging ipa-consult muna prior to treatment. Would you say na kailangan protektado ang ating mga pet cages? Kasi kung malamok, ganyan, joke lang kailangan ba ng mga kulambo? Ganun. Kasi may lamok. Paano yan pag, alam mo, base lang yung, we have breeds, you know, Doc Dan, na are very, very maselang o maarte. Hindi ko lang alam, kagaya ko, like I'm a parent, hindi ko naman mababantayan kung may lamok siya or ano. So, is there any way to prevent those? In a way, yung mosquito muna. Yung mosquito muna. Kasi hindi natin ma-identify kung yung mosquito infected na Yes. ng may di ba, dalang heartworm. So, anong pwede Sa, natin gawin? sa eradication mismo ng mosquitoes is yung katulad sa tao is yung ginagawa nila, yung fogging. Kung halimbawa is hindi lang heartworm yung pinag-usapan natin dito, protection din ng tao para sa dengue. Siya. Pwede natin silang ilayo muna. Ilagay natin sila sa safe na lugar, then we can eradicate yung mga lamok, yung mga bottles na pwede nilang pamugaran, yung mga may tubig. And then, kahit na kasi, halimbawa, yung iba kasi sinasabi nila, ay, hindi natin kailangan ng protection. Kaso nga, kasi nasa bahay. Kaso nga lang, kahit nasa loob lang siya ng bahay, natatamaan pa rin sila ng heart. Yes, oo. Yung with regards to the cage, no, kasi some would place it very near yung kanal. When I say kanal, yung hindi naman kanal literally, sa bahay kasi meron yung anuhan ng tubig dala. Pwede ba doon yung cage nila or isa-segregate mo siya, isolate medyo sa may dry area, ganun? Wala namang problema doon as long as yung ating alaga mismo is protected siya sa mga medications or preventions para doon sa heartworm. Would you advise our viewers o mga fur parents to have their dogs vaccinated? Yes, absolutely. And what is the timeline schedule for vaccination? May mga medications kasi na for prevention is pwede siyang ibigay depende sa kung anong klase siya ng gamot. May mga hindi lang heartworm yung pinoproteksyonan, kundi yung mga bulati sa tiyan, meron din yun. Yun siya. So may mga binibigay every month, ini-intake yun, or may mga injectables na prevention, binibigay twice a year, or may mga injections din na binibigay once a year. At 6 months old, kailangan nabigyan na kayo ng recommendation or advice ng iyong veterinaryo kung ano yung mga preventions na dapat para huwag na nating antayin na magkaroon ng heartworm yung ating mga alaga. So, ibig sabihin, mas mainam na vaccinated siya. O, vaccinated ba yun? Prevention. Oo, kahit na dumapo yung lamok, wala tayong problema. Yun. At syempre, natutuwa tayo, nagte-thank you tayo kay Doc Dan sa pagsagot ng mga mga katanungan ng ating mga nagko-komento at mga followers. Mga friends, kung meron kayong tanong, comment, or suggestion, pwede kayong mag-leave ng message sa aming comment section. Mag-like kayo sa aming videos at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Kasama Ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The Post Pet Lifestyle Channel.